you, Lord. Hallelujah. Dakilang naman, aming Diyos. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy niyo kaming binibigyan ng buhay at lakas. Kaya naman kami, Panginoon, ay laging nag-aalay sa inyo ng mga papuri at pasasalamat dahil sa mga blessings na natatanggap namin. At maging sa mga pagsubok na nararanasan namin. Tunay nga na napakatapat ng Diyos. Hindi kayo nagbabago sa lahat ng panahon. Kayo po ay nananatili, Panginoon. Kaya gaano man karami ang aming nararanasang mga problema, mga pagsubok, Panginoon, kayo po ay maaasahan. Hindi po kayo, Panginoon, nagkukulang, hindi kayo nagpapabaya, hindi kayo nang iiwan. Kaya, Panginoon, nagagalak kami ngayong araw na ito na muli na kami ay inyong hipuin. Hayaan niyo muli ang inyong Espiritong Banal, ang mangusap, kumilos, magturo sa aming kalagitnaan upang lalo pa kaming mapalapit sa inyo, Panginoon. At dalangin po namin na anuman po ang aming mga kahilingan o panalangin ngayong araw na ito, nananalig kami, Panginoon, na tanging salita niyo po ang makagagawa sa mga bagay na imposible sa tao, ay ginagawa niyo posible dahil kayo ang Diyos na walang imposible. Kaya dakilang Ama, aming Diyos, pagpalain niyo po ang lahat ng nakatune in sa FB page ng Macau El Shaddai Chapter at lahat po ng inaabot ng inyong mga salita. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming samudalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan na lang po natin. Bawasan mo lang pati echo, Brother Art. Ang ating mabuting balita ayon sa kay Juan o John chapter 15. Ulitin ko, ang gospel, ang mabuting balita ng Panginoon ayon o according to St. John chapter 15 verse 13 hanggang sa verse 17. Ganito ang ating mababasa. There is no greater love than to lay down one's life for one's friend. You are my friends if you do what I command. I no longer call you slaves because a master doesn't confide in his slaves. Now you are my friends since I have told you everything the Father told me. You didn't choose me, I choose you. I appointed you to go and produce lasting fruit, so that the Father will give you whatever you ask for using my name. This is my command. Love each other. Sa Tagalog, walang pag-ibig na higit pa kaysa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Hindi ko na kayo itinuturing na mga alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuturing ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi ninyo ako pinili. Kayo ang pinili ko. Pinili ko kayo upang kayo'y magbunga at manatili ang inyong bunga upang ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Ito nga ang utos ko sa inyo, magmahalan kayo. Purihin natin ang Panginoon sa kanyang mabuting balita. And you may be seated, brothers and sisters. Praise the Lord. It's another day. It's Lord's Day. Amen. Kung ako tatanungin po ninyo ang pinakamasaya, pinakamaganda, at pinaka-exciting, at pinaka-blessed na araw para sa akin ay Sunday. Alam niyo kung bakit?
Eh, syempre, kayo kaya ang tumira sa flat ng mag-isa mula Monday hanggang Saturday. Ewan ko lang na wala kayong kasama. Well, so everyone is blessed dahil sa presence ng Panginoon. Pag kasama po natin ang Panginoon na siyang nagbibigay sa atin ng tunay na buhay, hindi po tayo manghihinayang sa oras, sa araw, maging sa mga binibigay natin sa Panginoon na time or even our blessings, hindi po tayo manghihinayang. If it is, kapag ito ay ine-express mo, ginagawa mo ng may pag-ibig, may pagmamahal. Wala pong napapagod, nahihirapan, lumulungkot sa totoong nagmamahal. Believe me. Kapag nagmamahal ka, hindi ka po mapapagod, hindi ka malulungkot, at hindi ka matatakot because fear conquers by love na kapagtagumpayan ng pag-ibig. So, ano nga po ba ang inihanda sa atin ng Panginoon ngayon? At ito po ay very interesting. At hope and pray na kausapin tayo uli ng Panginoon sa pamagitan ng message po na ito. Habang binabasa po natin yan, napansin niyo po may mga highlights po siya. May highlights na pen. Maging sa English po, may highlights po yan na friends, yung naka-highlighted, and then maging sa Tagalog, highlighted pa rin siya. So in short, ang ating pong pag-aaralan is all about the friends of Jesus. Mahirap po mabuhay na wala pong kaibigan. Sa totoo lang, napakahirap. At siguro, wala namang taong nabuhay na mag-isa mula nang isinilang siya hanggang sa siya ay mamatay. Meron pa rin matitira sa kahit na against all odds o against the world, meron pa rin matitira kahit papano. Wala naman talagang taong nabuhay na nag-solo lang siya mula nang isinilang hanggang sa mamatay. Bakit po? Kasi that's part of life. Friends are part of our life. Bahagi na yan ng ating buhay. Sa kaibigan tayo nagtatagumpay, sa kaibigan din tayo nabibigo. Sa kaibigan tayo sumasaya, sa kaibigan din tayo nalulungkot. Sa kaibigan tayo sumisigla, sa kaibigan din tayo nasasaktan. Amen po ba? That's part of life. Kaya sabi daw nila, pumili ng isang mabuting kaibigan. Diba? Kaya napakahalaga mga kapatid. Hindi nagiging kumpleto ang buhay kapag nag-iisa, kailangan natin ng kasama ng kaibigan. At syempre, ang pinakauna dapat nating kaibigan sa atin ay yung pamilya natin, ang ating parents. Diba? Kahit gaano pa sila depende kung paano kanila pinalaki, kung mabuting parents o hindi man. Pero hindi mo dapat alisin yun. Sabi ng utos ng Panginoon sa Exodus chapter 20, isa sa commandment, honor your father and mother that you may live long life in the land. The word honor, po, kahit gaano pa sila sa pagkukulang nila, hindi mo pwedeng alisin ang respeto at pagtanaw na utang na loob. So, we need friends. Some says, sabi daw nila, friends is some who cares. Yung nag-aano sa'yo, nagmamalasakit, no? Nag-aalala para sa iyo. Ganyan ang kaibigan, inaalala ka, iniisip ka lagi, kinakamusta ka, pag mangungutang, di ba? Joke. Another one, someone who is there when you need them. Pag panahon na kailangan mo, nandiyan siya. Marunong siyang dumamay. Kaya tamang sabi ni Ray Valera, kung kailangan mo ako sa oras ng iyong pag-iisa. Kaya laging nandoon siya. Yun ang isang taong dadamay sa iyo. Someone there when you need them. Pag hindi tunay na kaibigan, mapapansin po ninyo sa panahon na nangangailangan ka, hindi mo na sila makikita. So, another one is someone you can trust. Siyempre, isa yan sa pinakamaganda. Yung taong mapapagkatiwalaan. Sa totoo lang, di ba? Napansin po ninyo,
mas doon natin i-share, sinasabi lahat ng hurts natin and lahat ng joys natin kaysa sa parents. Kaya ganito lang kasimple yan eh. Gusto mong malaman yung diskarte, ginagawa ng anak mo na hindi sinasabi sa iyo at wala kang information, kausapin mo lang at tatanungin mo lang yung kanilang mga kaibigan na malapit sa kanila, doon mo malalaman. Ganyan ang sikreto ng mga nanay na mapag-imbestiga. Inaalam nila dahil hindi lahat ng anak nagko-confide doon sa kanilang parents. Saan? Sa kaibigan. So ano pinapakita dito? Ang kaibigan ay pwedeng mong pagkatiwalaan. You can trust. Pero sinabi ko na sa inyo, kaibigan na pinagkakatiwalaan, siya rin minsan ang kaibigan na siyang sisira sa iyo. So that's part of life, mga kapatid. Bahagi pa rin yan ng buhay. Sabi nga, someone said, a friend is the one who comes in when the whole world has gone out. Ang kaibigan ay dumarating kapag ang mundo ay nawala na o bumitaw na, saka siya dumarating. Kapag tila baga ang mundo ay nilayasan ka na, galit sa iyo, merong darating sa iyo. Yan ang isang kaibigan. One against the world. Imagine that. Napaka-great nitong isang quotation na ito. Another quotation is, someone else said that a friend is someone who tells you more truth. Mga kapatid, yung nagsasabi lagi sa iyo ng totoo. Lagi sinasabi, lagi sasabihin sa iyo yung totoo. Well, nakakasarap, hindi naman ng puso yung binubola-bola ka, sinasabihan kang cute, kahit hindi ka naman cute, sinasabihan kang sexy, kahit hindi ka naman sexy, sinasabihan kang gwapo, kahit hindi ka gwapo. Nakakataba pa rin ng puso, mga kapatid. Dahil everyone is, we need appreciation. Yung mataas man lang yung self-esteem mo, mga kapatid. Kahit naman hindi totoo. Pero, ang kaibigan kasi, hindi lang doon dapat nagsasabi. Lalong-lalo na, nagmamalasakit ka na kapag totohanan na at katotohanan na ang dapat mong sabihin. Sabi ng Proverbs, chapter 27, verse 6, wounds from a sincere friend are better than many kisses from an enemy. Tama ba itong kawikaan ni Solomon? Ang mga sugat, hapdi, pasakit, mula sa isang tapat na kaibigan, ay mas mainam kaysa sa maraming mga halik ng kaaway. Di ba? Tama naman talaga, di ba? Mas maganda yung nasasaktan ka sa kaibigan mo dahil sinasabi niya yung totoo, dahil mahal ka niya, ayaw ka niyang masira, ayaw ka niyang mapariwara, kaysa sa mga nakatalikod sa iyo, halik ng halik. Halik Judas pala yun. Kaya napakahirap ng ganito. Kaya anong tatanggapin mo? Yung kaibigan mo na masakit magsalita pero totoo? O yung lagi kang sinasabihan ang cute, ang sexy, ang ganda mo ngayon, nag-blooming ka, pagtalikod, hinuhudas-hudas ka na. Ang sakit, mga kapatid. Doon na lang tayo sa masakit. Na totoong nagsasabi kaysa maraming flowering words pero marami namang stabs ang tatama sa iyo. Kaya tama si Solomon sa Proverbs 27 verse 6. So ganyan po mga kapatid. But in this context na binasa po natin, sa konteksto pong ito na binasa natin ng John 15:13 to 17 is makikita natin, tinignan ko sa dictionary ng Greek because the original manuscript ng New Testament nagsimula yan sa Greek. Translate lang sa iba-ibang language, translate sa Latin, translate sa English. Sa Greek word, nitong meaning dito sa meaning nito, hindi dun sa meaning ng mga binigay ko kanina, but in this context na binuksan natin na text, na gospel, in this verse means a friend at court. Friend at court. When we say court,
It refers to a palace, it refers to a royal people or king. Ganun pong ibig sabihin doon. Hindi po itong friend doon sa husgado ha, sa korte. Hindi po ganun ang ibig sabihin nitong literal na ito. Ibig sabihin, pangalawa is, it describes the inner circle around a king or emperor. Yun ang ibig sabihin doon. Yung mga hari, mga emperor, mga royal people, mga diplomat, mga matataas na tao, may mga power, may mga kapangyarihan, mga kapatid, meron yan silang mga kaibigan na nakapaikot, nakapaligid sa kanila, na nakakaalam ng sekreto ng hari o nakasikreto ng isang emperor. Yun po ang description dyan ng sinasabi ng friend. But in fact, we cannot interpret this word friend in a limited way. Marami kasi yung ibig sabihin ng friend. Sa atin nga, meron tayong kahulugan ng version ng friend na hindi dito sa version ng Bible. Another one, according to the Bible, it refers to the best man at the wedding. Diba? Pag may kasal, yung best man, ibig sabihin ng best man, yun yung malapit sa iyo. Hindi ka pwedeng sabihin best man kung hindi siya close at hindi kayo magkaibigan. Sabi ng John 3:29 sa New Living Translation, it says there, "It is the bridegroom who marries the bride, and the bridegroom's friend is simply glad to stand with him and hear his vows." Pag sasabi na sila, ikaw, minamahal mo ba itong babae ito? Opo, minamahal ko po siya sa hirap at ginhawa. Kinikilig siya. Kasi narinig niya yung boses ng kanyang best friend kinakasal. Hindi ko alam kung anong tawag din doon sa babae, sa bride. Brides. Hindi ko alam. Basta best man lang ako. Bala na kayo doon. Sa inyo na yun. O, ganun yun eh. Siyempre, kikiligin ka. Kasi, ang isang matalik na kaibigan ay sumasaya kapag ang kaibigan niya rin ay masaya. Ibig sabihin, ramdam niya yun. Pag ang isang kaibigan na matalik ay nasasaktan, nabibigo, ramdam niya rin yung pain. Ang unang dapat makadama ng iyong joy, ng iyong pain, disappointment, or success is your friend. Siya dapat talaga, mga kapatid. Hindi yan mararamdaman ng mga malalayo na kaibigan. Magkaiba kasi, all of us has many acquaintances, but few of us has friend. Iba kasi yung acquaintances. Maaaring kilala lang kita, nagkakilala tayo, pero wala akong alam sa background mo, wala akong attachment connection sa'yo. Pero nagkakilala tayo, nag-meet tayo, acquaintances. But being a friend, mga kapatid, iba yon. It's more than an acquaintances. So, ganun po ang ibig sabihin niyan, mga kapatid, na makikita natin na sinasabi ng Bible, you are my friends if you do what is my command. Tapos sabi dyan sa verse 13, greater love than this, than to lay down one's life for his friend. Wala nang hihigit pa sa pag-ibig na ito, kundi ang pag-ibig ng isang kaibigan na nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. Kung ano man, may higit pa ba sa isang pag-ibig ng isang kaibigan na nag-alay ng kanyang buhay para sa kaibigan? Pag kaya mong isakripisyo at ialay ang buhay mo para sa iyong kaibigan, mga kapatid, and that is the highest expression of love, of being a friend. At si Jesus lang kasi nakagawa yun eh. Magkaibigan tayo, pero kung mag-death penalty ka na, siguro ikaw na lang muna kasi may asawa pa ako, may mga anak pa ako. Pero kaibigan kita, dito na lang ako sa iyo, makikidalamhati ako sa kamatayan mo. Pero kung ako re-replay sa iyo para ako ang mabitay, huwag naman ganun, may pangarap pa kami. And only Jesus can do that, mga kapatid. Si Jesus lang. Kaya, sa Bible, si Jesus lang talaga ang tunay na kaibigan. Ang friendship natin hindi perfect. My friendship
to you and your friendship to me, hindi siya perfect. Laging may darating ng time, may pagkukulang, may ma-offend, merong mawawala, at may manghihina at manglalamig. Pero yung friendship ni Jesus sa atin, ako, perfect po yun. Amen? Kaya, therefore, the encouragement here is, let us go to the Lord. Siya unahin nating friend. Kaya kapag ang buhay natin ay hindi natin na-establish ang magandang relationship and friendship with Jesus, lagi ka lang masasaktan at mabibigo sa tuwing hahanap ka ng kaibigan sa mundo. Pero kapag nauna mong hanapin at makapaglagay, makapagtayo ng isang magandang relasyon kay Jesus, pag humanap ka na ng kaibigan sa mundo, kahit masaktan ka pa, kahit iwan at mabigo ka pa, kahit itaboy at itakwil ka pa, hindi ka madi-discourage dahil merong nag-iisang tapat na kaibigan sa iyo. And that is Jesus. Let me go on, mga kapatid. What kind of relationship did Jesus describe when He called us friends? Si Jesus ang nagsabi. Sabi niya, you are my friends if you do what my command. Bakit niya binanggit yon? Anong klase, anong uri na meron siyang ugnayan, relasyon sa kanyang mga alagad o relasyon din sa atin? Isa po yan ang magandang hamon para sa atin, mga kapatid, na makita natin ngayong hapong ito, yung ating pinag-aaralan, the friends of Jesus. First is, mga kapatid, first and foremost, it is a relationship of love and obedience. Ang pag-ibig, ang pagiging magkaibigan, mga kapatid, sabi ng, basahin ko ulit yung verse ng 14. Ng chapter 15, you are my friends if you do what I command. Napansin niyo po yung if you do what I command. Kung gagawin mo. Kung susundin mo. So therefore, the first step is, it is a relationship of love and obedience. Kung love lang, masyadong abstract eh. Pag sinabi mong, I love you, paano mo ipoprove yung totoo yung love mo? Parang ang Diyos nga, prinove niya sa atin yung love niya eh. Sabi ng John 3:16, for God so loved the world, ano ginawa niya? He gave. Binigay niya si Jesus. Sabi ng Panginoon, mahal na mahal ko ang sanlibutan. Hindi naman huminto doon. Binigay niya ang kanyang anak. So, ibig sabihin, when you love, you give. When you give, you love. Parang gano'n. Di ba, mga kapatid? Pero kapag ang nauna ay nagmamahal ka, walang nagmamahal na hindi nagbibigay. Hindi pwede yun. Nagmamahal ka, tapos kuripot ka. Hindi pwede. Lahat ng nagmamahal, nagbibigay, ibinibigay. Hindi na kailangan magparaya ka, pakumbaba ka, ibigay mo kasi mahal mo siya eh. Minsan tinanong ako ng mga anak ko, Papa, alam niyo naman si Mama, parang Armalite. Paano po kayo nakatagal? Sinagot kong mga anak ko, yes lang, anak, yes. Anong ibig niyo sabihin? Basta pag nagsalita si Mama niyo, yes, yes. Eh di tatagal talaga kayo nun. Pero pag kinukontra mo, saan mauuwi yun? Baka lumaki ng apoy, magkaroon ng hamunan, magkakaroon ng hiwalay. Hindi naman yung pagiging under desire eh. Ang ibig sabihin, marunong ka lang mag-protect para tumagal at ma-preserve, mga kapatid. Kung minsan kasi, ayaw natin ibaba ang pride natin eh. Sa mga kapartner natin, gusto natin tapakan, gusto din natin mang-challenge, mang-hamon, mang-provoke. Kaya walang relation na nagtatagal kapag hindi ka marunong magbigay. Sabi ni, ako kasi Confucius yun, sabi gano'n, one step backward, two step forward. Oh, dapat gano'n, one step backward, two step forward. Pag humakbang ka ng isang hakbang patalikod, may dalawang hakbang ka paharap, pasulong.
Ibig sabihin, lamang ka. Ibig sabihin, may advantage, may kalamangan ang nagpapalaya. So that's it, mga kapatid. It is a relationship of love and obedience. How do you prove that you love Jesus? Simple. Mahal mo si Jesus? Ang dami naman kaya pag tinanong natin sa labas, lahat na nagsisimba, mahal mo si Jesus? Mahal. Pero tanungin mo, sumusunod ka ba sa Kanya? Sandali lang po, pag-iisipan ko muna. Doon na lang tayo magkakatalo. To prove that you love someone, you have to obey Him. Pakinggan mo siya, sundin mo siya. Huwag mo siyang laging bibigyan ng pain, bibigyan ng sama ng loob, disappointment, o sakit. Friendship with Christ, ang pakikipagkaibigan natin sa Panginoon is Sabel. Laki na ng tinalon. Ang pakikipagkaibigan natin sa Panginoon involves love and obedience. Kaya nga si Jesus nagtatanong na dyan eh. Sabi niya, if you do my command, you are my friends if you do what is my command. Now, friendship with Christ involves talaga. Hindi mo pwedeng alisin yun. Sapagkat dyan binabase kung talagang magkaibigan kayo ng Panginoon. Pag marunong kang sumunod sa Panginoon, hindi maaaring hindi ka rin marunong sumunod sa mga nasa taas mo, bawa, saan ka bang community, saan ka bang grupo, saan ka bang leadership. Meron lagi yung mga mga ranks. Meron yan lagi na inilalagay. Walang iglesia, community, chapter, etc. na walang leadership, na walang mga namumuno. Meron sa simbahan, may namumuno sa government, meron din. Lahat yan magkakagulo-gulo kapag lahat ay puro pasaway. Pasuway, mga kapatid. So it is not just a matter of master-servant relationship. Yung relationship ni Jesus sa atin at sa atin sa Kanya, hindi po ito master-servant relationship. Kasi pag master kasi nakakatakot eh. Imagine, kung ang turingan ninyong ng employer mo ay magkaibigan kayo, hindi ginagamit ng employer mo ang pagiging master niya sa'yo, kundi ang trato niya sa'yo parang kaibigan. Pero employee ka niya. Ang sarap ng ganon. Ang sarap mag-work ng ganon. Pero kung lagi kang gumagawa ng duty mo sa employer mo dahil natatakot ka, dahil hindi mo alam kung anong gagawin ng employer mo sa'yo, ang hirap hanapin ng mood niya, pati ng taste niya, palagay ko hindi masarap na relasyon. Lagi ka lang nangangamba, natatakot at nag-aalala. Walang love. Tama po ba? The friendship of Jesus for us, it's not just a matter of servant relationship, but it is a love and obedience. It is an intimate and personal relationship. Dapat yung relasyon natin sa Panginoon, intimate. Pag sinabing intimate, malapit na malapit, dikit na dikit, matalik ang ibig ko sabihin. Personal. Hindi impersonal. Dapat personal. Because God is not an impersonal God. Hindi naman siya mahirap makilala. Kasi nagpapakilala siya sa Bible, nagpapakilala siya sa kanyang mga salita. Ang Diyos na dapat gusto mong maging kaibigan, hindi siya mahirap abutin para hindi mo siya makilala. May mga taong, ang hirap kilalanin. Ang tagal-tagal nyo nang nagsama, ang hirap pa rin makilala. Kasi may mga attitude character na masyadong naka-preserve, naka-discreet. Ang Diyos, habang basa-basahin mo ang kanyang mga salita, ang mabuting balita, ang mga gospel, makikita mo yung kanyang character ng Diyos eh. Napaka-lonely, napaka-humble, laging lumalapit sa tao, mga kapatid. So, ang gusto ng Panginoon na relasyon sa atin, intimate. Jesus doesn't want a surface relationship. Ayaw niya ng impersonal. Gusto niya personal, intimate. Napakasarap ng isang relasyon na kilalang-kilala niyo ng isa't isa. Ewan ko kung tama sa inyo, naniniwala kayo sa kasabihan, kapag ang mag-asawa daw o magkaibigan ay matagal nang nagsasama, nagiging magkamuha.
Ewan ko kung papayag kayo maging kamukha ng asawa nyo. Ang ibig ko sabihin, one of the barriers or ang isa sa mahirap kasi sa ating mga relationship as a friend is we don't have enough time to get along each other or makapagsama-sama. Kapag nakapagtayo ka sa isang kaibigan mo ng mahabang panahon na na-build up ninyo ang inyong pagsasama at relasyon, hindi na kayo siguradong mag-aaway. Magkukulitan ng asaran. Iba kasi yung nag-aasaran sa nag-aaway. Amen. Meron talaga mga kaibigan na nambubuli. Kaasarin ka, ibubuli ka talaga. Kasi kilala niya na yan, kaya niya binubuli. Magkaiba yung nambubuli dahil hindi kilala sa binubuli dahil kilala. Magkaiba yun eh. Kasi trust mo na siya eh. Amen. Ang tawag doon, intimate. You have a personal relationship. Kaya sinasabi ng kasabihan, kapag ang mag-asawa ay nagsasama na ng matagal, nagiging magkamukha sila. Depende na sa inyo kung papayag kayo nga mukha ng asawa ninyo. Ito yung point ko na nakikita dito. You will know each other because of this personal and intimate relationship. Knowing each other. Alam mo kung anong lasa na gusto niya. Alam mo kung anong paborito niyang kulay. Alam mo rin kung anong paborito niyang movie. Alam mo kung ano yung mood niya. Alam mo kung ano yung ayaw niya. Alam mo eh. Pag alam mo yung dislike at like, at saka yung mood, yung timplada, yung hormones. Pinakamalalim mo yung hormones. Kasi mga babae, hormonal kayo eh. Oo, hormonal kayo. Kaya kailangan magaling yung lalaki tumahiming, magaling pumasok para bumagay lang. Mga kapatid, one of our conflict, disagreement, disputes, causes, naging sanhi po yan ng hindi tayo magkalapit o wala tayong intimate. But if we have a personal relationship and intimate, just like the relationship with Jesus with us, mga kapatid, walang gulo, walang away. Anong kailangan? Just give time. Magbigay ka ng panahon, magbigay ka ng oras o mag-sacrifice ka para makilala mo lang siya. Palatandaan yan eh, kaya tayo nag-aaway kasi hindi pa natin kilala ang isa't isa. Pero kung sanggang dikit na tayo, ano ba yung ututang dila tayo? Parang sagwan. Ang gagawin na yan, asahin ka na lang, kukulitin ka, bubuli-buli ka. Kasi, alam ko yun eh, pati bitukan yun, alam ko. Minsan, pag yung mga anak ko ay nagpapasaway, binabara sila ng sister wife ko. Sinasabi ng sister wife ko sa mga anak ko, oy, kilala ko na kayo, pati mga utot nyo pa lang, kilala ko na. Imagine, pati utot, kilala ng wife ko, yung mga utot ng anak ko. Kaya, grabe, bakit? Kasi, wala naman nakakakilala sa mga anak, kundi yung nanay. Minsan yung tatay, nahihirapan pa makilala. Bakit? Siyam na buwan mo yung dinala, hindi mo makikilala yan. Imagine that. Isipin nyo. God is not impersonal. And Jesus doesn't want surface relationship. Ayaw niya ng pang-ibabaw na relasyon. Gusto niya yung intimate. How do you know that you have an intimate with Jesus? Siyempre, every Sunday, masasabikan mo siya. Masasabi ka sa kanya. Hindi ka masasabik magliwaliw doon sa pagkalayo-layong lugar. Lilipat ka na yata ng chapter mo. Hanapin mo si Lord. Amen. Hanapin mo siya eh. That's the sign. That's the sign that malapit kang, dikit kayo, hanggang dikit kayo ni Lord. Hanapin mo siya. Siya ang kagigiliwan mo, siya ang kasasabikan mo, siya ang kauhawan mo. And that is intimate. Pwede ba naman sabing intimate tapos, saan ka pupunta? Hindi ko alam eh, baka siguro, aatin ka ba? Pag sinasabing atin ka, hindi na tinatanong yun eh. Sa may mga intimate relationship kay Jesus, hindi na tinatanong kung aatin o hindi. Talagang isa-sacrifice nila yun, Lord. Saan dikit tayo eh. Ikaw lang talaga eh. Unahin kita. Yun ang ibig sabihin ng relationship. It is a relationship with love and obedience. Mahal mo si Lord? Patunayan mo. Amen? Amen. Now, mga kapatid,
The intimate friends of Jesus never compete with each other. Amen. Ang mga kaibigan ng hari, ang mga kaibigan ng emperor, hindi sila nagko-compete, nagpapaliksahan, nagko-competition sa isa't isa. Bakit? Kasi yung sign na, halimbawa, gusto ko maging close kay Brother Edgar. Gusto ko, bakit? Ibig ba sabihin, pag close ka sa akin, ibig sabihin, ikaw na yung pinakahaya sa lahat dito. No. Mga kapatid, minsan, wag nyo rin pagseselosan yung mga taong malapit kay ganito, malapit kay ganon. Bakit sila naging malapit? Kasi nakapag-build sila ng relationship eh. But it does not mean, kung ang motive, depende kasi sa motive eh. Kung ang motive mo, gusto mo papalapit dito para makilala ka nila, mataas ka, masabing, close sila, nakakaingit naman. Huwag nyo kaingitan yung mga nagiging ka-close. Kasi karamihan sa nagiging ka-close, nagiging kaaway. Bakit? Depende kasi sa motive. Amen. Amen. Pero kung nagtatagal, ibig sabihin, pure, maganda ang motive ng friendship. Amen. Wala siyang ambition at wala siyang secret na agenda. Amen. Does not compete. Sa gawain ng Diyos, walang competition dapat eh. Imagine, di ba? Pagkaibigan ka ni Jesus, walang competition. Bakit? Lahat kayo malapit kay Jesus eh. Amen. Kung yun sabi, lapit-lapit naman ako na yun, hindi man lang ako napapansin dito. Siya lang naman, lagi binabati, sinasabihan ko, ang ganda ng buhok mo, ang ganda ng damit mo. Napaka-close niya, lagi siya nasa kusina, ako nasa sala, kaya laging pagluluto siya ang unang nakakakain. Walang competition dapat sa gawain. Dalokohin lang tayo ng demonyo. Friendship with Jesus dapat hindi tayo nakikipag-compete. Anong gawin mo? Kung nakakakita ka na may mga taong masasaya at malalapit sa Panginoon, edi ilapit mo rin yung sarili mo sa Panginoon. Eh si Jesus naman, wala naman tinatangi eh. Di ba? Well, iba-iba ang ating gifts, iba-iba yung ating mga skill, iba-iba yung ating mga charism, iba-iba yung ating mga attraction, pagpa-impress natin, iba-iba. But hindi dapat nagkakaroon ng competition, pakikipagpaligsahan o pakikipagtaliksahan. Dapat ang mga kaibigan ni Jesus, marunong lang sumunod, marunong magmahal. If there is love, there is no competition. Walang competition yan. Another one, the intimate friends of Jesus never doesn't have fight. Wala silang away. Ang tunay na mga kaibigan ni Jesus, hindi nag-aaway-away. Bakit tayo nag-aaway-away? Yun nga, siguro. Meron kasing mga, alam niyo ba, na pinapakinggan natin. Kasi pagkaibigan ka ng Panginoong Jesus, hindi ka magiging suspicious eh. Yes, Lord. Amen. Diba? Nagkakaroon kasi tayo, nagiging suspicious tayo. Nagkikreate na tayo ng mga negative thoughts, pasa-pasa. Yan, magkakaaway-away na, magkakagulo-gulo na, diba? Ang tunay na kaibigan ni Jesus, marunong magmahal, hindi nakikipag-away. Amen? Ngayon, kapag inaaway ka, huwag kang gumanti. Magparaya ka, magpakumbaba ka. Ang tunay na kaibigan ni Jesus, hindi gumaganti. Binibigay niya kay Jesus. Sinasabi niya, Lord, ikaw na po bahala sa kanya. Amen. Binibigay ko siya sa iyo. Hindi gumaganti. Walang fighting. Another one, not offending each other. Hindi nakakasakit. Hindi naninira at hindi nakakasakit. Yan ang mga kaibigan ni Jesus. Amen, mga kapatid? Now, that's it. Friends of the King would be close to Him, but they would also be subject to Him and have to obey His commands. Ang mga kaibigan ng hari, ang mga kaibigan ng Panginoon, Jesus, mga kapatid, sila pong lahat, tayo pong lahat ay subjected sa Kanya. At dapat tayong sumunod sa Kanyang mga utos. Lahat tayo, walang dapat maiiwan. Lahat tayo dapat mag-obey because that is the evidence of our friendship with Jesus, love and obedience. How is it impossible sa Panginoong Jesus to command us to love one another? Imagine. Bakit po? Because can true love be commanded? Sige nga.
Ang totoo bang pag-ibig inuutusan? Hindi. Ang tunay na umiibig, hindi yun inuutusan. Kusang ginagawa. Amen. Yan ang kailangan natin dito sa gawain ng Diyos. Mahal mo ang Panginoon, hindi ka na dapat inuutusan. Amen. Hindi ka dapat disusi. Hindi ka dapat maging robot. Do it. If it is for the common good, for the glory of God, do it. Gawin mo. Kung kinakailangan magpatawad, gawin mo. Kinakailangan magbigay, magparaya, magpakumbaba, gawin mo. Hindi ka na dapat inuutosan. Sige na, patawarin mo na siya. Hindi na. Pag mahal mo ang Panginoon, gagawin mo yun eh. Amen po ba? Because Christian love is not basically a feeling. Kaya tamang kanta, nothing more than feeling. Sometimes feeling aren't true. Do you believe that? Kung minsan ang feeling, hindi siya totoo. Kaya nga feeling. Kaya nga, sometimes feeling aren't true. Kaya huwag kayong magbabase sa feeling. Ang pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa isa't isa, hindi dapat binabase sa feeling. Ano, mahal mo ba siya? I think so. Hindi. Sa Bible kasi, pag sinabi pong ang pag-ibig, ang Christian love sa Bible, na sinasabi ni Jesus, you are my friends if you do what is my command, and my Jesus' command is love one another. Ang love sa Bible, na sinasabi ni Jesus na love one another, it is an act of the will. Magkaiba ang feeling sa will. It is an act of the will. Ito ay isang kilos o gawa ng iyong pagpapasya ng iyong kalooban. Just like Jesus. Amen, mga kapatid? Amen. Pangalawa is, what kind of relationship did Jesus describe when He called us? Wala yung is, tagalin yung his dyan. Us, when He called us friends. Or His friends. Ba, may bless na bless doon. Pangalawa, it is a relationship that confides the plan. Isa itong ugnayan o relasyon na ipinapaalam ang mga plano. What a blessing na isinasama ka ng Diyos sa kanyang mga gusto at mga plano. Look at John 15 verse 15. John 15:15. Sa New Living Translation. I no longer call you slaves. Hindi ko na kayo tinuturing, inaaring alipin. Elaborate ko to. Maganda yung portion na ito. Hindi ko na kayo tinuturing ng mga alipin sa halip because a master doesn't confide in his slaves. Kaya yung pangalawang steps na nilagay ko dito. It is a relationship that confides the plan. Eh ang sabi dyan, because a master doesn't confide in his slave. Sapagkat hindi alam ng alipin kung ano ang plano o binabalak ng kanyang Panginoon. Now, you are my friends, since I have told you everything. Kayo ngayon ay mga kaibigan ko, hindi na alipin, kundi mga kaibigan ko dahil isasabihin ko, ipapaalam ko sa inyo ang lahat ng ipinaalam at sinabi sa akin ng aking Ama. Mga kapatid, ang tunay at matalik na kaibigan, magkaibigan, hindi nagsisikretuhan. Gusto niyo malaman mga sikreto ko? Eh di alamin niyo kung sino yung best friend ko. Bukod sa Panginoon. Kasi naman lahat naman tayo may mga best friend, di ba? Oh, di ba? Parang katulad din sa inyo. Gusto ko malaman yung mga sikreto ninyo, aalamin ko kung sino yung pinakamatalik ng kaibigan. Pwede kong dalhin ng counseling na mamarites ko talaga. Magkakabistuhan mga kapatid. Eh well, talagang ganyan, no, mga kapatid. Now, tingnan po ninyo yung verse na ito. Ang ganda-ganda pong ibig sabihin dito. The word slaves. Ang Panginoon, hindi niya tayo tinuturing na slaves.
Noon kasi ang mayayaman noon sa Bible, they can buy, makakabili sila ng slaves eh. Meron talagang slave sa Bible. In fact, nung panahon lang ni Abraham Lincoln na break yung slavery sa US, na-solve yung discrimination kasi may sariling restaurant yung mga puti, may sariling parking yung mga puti, may sarili silang sinihan, may sarili silang lugar. Ganon din, pati yung mga black, may sarili sila. Hindi pwede pumunta yung puti doon sa lugar ng mga black. Yung mga black hindi rin pwede pumunta sa lugar ng mga puti. Siguradong gulo, away. Kaya nung maging presidente si Abraham Lincoln, inalis niya yon, pinagsama niya, kaya sama-sama na yung mga puti at itim. At doon naman lumabas yung kanta ni Paul McCartney at saka ni Stevie Wonder, Ebony and Ivory. O, di ba side by side doon mag-piano? Di ba sa piano, ano makikita ninyo? Black and white lang. Side by side yun. Black, white, black, white, black, white, black, white. Napansin po ninyo? Why? Because it destroyed the barriers, discrimination, and wall partition against praises. Kaya nawala ang mga slavery. But during the Bible, talagang merong slave. Pag mayaman ka, bibili ka ng slave. Oh. Now, sabi ng Romans, God does not treat us as slave. Yun ang sabi doon sa 15 verse 15 I no longer call you slave. Now, Jesus or the Lord does not treat us as slaves. Bakit po? Romans 15 verse 10, sabi dyan, we were God's enemy. Tayo yung mga kaaway ng Diyos nung una pa. But He made us His friends. Ginawa niya tayong kaibigan through the death of His Son. Dahil sa kamatayan ni Jesus, naging kaibigan tayo ng Diyos. Kung hindi pala namatay si Jesus, hanggang ngayon kaaway pa rin tayo ng Diyos. Now, that we are all God's friends, inulit ni St. Paul, how much more will be saved by Christ's life? Una mga kapatid, the slave has no rights. Wala kang karapatan. Kung hindi ka pakainin, hindi ka patulugin, patrabahuin ka ng 24 hours, wala kang magagawa, slaves ka. At sino magtatanggol sa'yo? Nagre-reklamo ka, hindi po ako pinatulog, hindi po ako pinakain ng amo ko. Ano bang posisyon mo? Slave po ako. Ay, hindi ko po. Wala, natalo ka na nun sa husgado. Wala. Has no rights. Ang hirap ng mabuhay ng wala kang karapatan. Another one, can be trusted. Ang slave, hindi pinagkakatiwalaan. Eh, kahit naman sa muchacha, sa bayan eh, di ba? Sa katulong, tingnan ninyo ha, katulong na ito, ang katulong ngayon ay hindi iba sa slave noon. Ang katulong ay meron na silang rights. Meron na rin silang mga karapatan na ibinigay ng batas. Pero sino nga ba namang amo na may kayamanan na ikukwento niya sa kanyang katulong? Hindi ha, dito ako naglalagay dito sa board dito. Ito ang yun ha, ito ang head niyan. Magbuburakay na pala ako. Ikaw na magbabantay sa mga titingin sa mga kabit ko. Hindi yan. Walang employer o amo na pagtatapatan niya yung kanyang katulong ng kanyang mga plano, sikreto at gawain. Wala. Ang pwede lang gawin ni amo kay Inday sa katulong, utusan. Pero yung sasabihin mo, plano mo, magbabakasyon ka, pupunta ka ganito, i-detalye mo. Pwede sabihin, mag-vacation ako, mag-out of town ako. Ganun lang, pero hindi naman nakadetalye. Saan napunta amo mo? Sabi niya, ganito ang uwi. Kung minsan, hindi naman uuwi ng ganun. Sasabihan ka lang ng amo mo, uuwi ka. Dahil ititest ka niya pala, uuwi ako ha, end of October, uuwi ako. I-prepare ka ngayon, October, dahil uuwi siya. Hindi pala umuwi, dahil sinusubok ka lang pala niya. Walang amo na magsasabi ng magtatapat ng kanyang mga detalye, mga plano, mga secret sa katulong. Wala. Yan ang makikita natin. The slave does not included in the master's plan. Hindi siya kasama. Yan yung sinasabi ni Jesus. I am no longer call you. Hindi ko kayo tinatawag inaakong mga slave. Bakit? Slave doesn't know what the master's
the business of his masters. Wala siyang kaugnayan, kaalaman. Hindi niya alam. Sabi ni Jesus, but I called you friends. Wow, ang sarap. This is the relationship that confides the plan. Ang sarap ng ganito, mga kapatid. Sabi ni Jesus, I have told you everything the Father told me. Kung ano ang mga nararanasan ng Panginoon sa kanyang Ama, ipinapasa niya sa atin. Ang sarap ng ganon. Imagine, nalalaman mo yung gusto ng Diyos, plano ng Diyos para sa iyo, yung blessing ng Diyos. Ang sarap ng ganun, meron kang pangunawa at pangintindi. Hindi katulad ng mga taong walang relasyon sa Diyos, walang relasyon, ugnayan kay Jesus. Lagi silang may worry, lagi silang may takot, pag-aalala. Gaganda pa ba buhay ko? Uunlad pa ba ako? Makakabawi pa ba ako? Aasenso pa ba ako? Hindi sila sigurado. Pero pagkaibigan ka ng Diyos, sinasabi ng Diyos, yung kanyang plano, pagpapalag, biyaya, hangarin, at kalooban para sa iyo. God, a beautiful revelation from God. Ang sarap nito mga kapatid. Yan ang kalamangan natin sa relasyon natin sa Panginoon sa mga taong walang relasyon, walang kalapitan sa Panginoon. Nag-i-enjoy tayo ng mga ganitong benefits. Kasi every time na magkakaroon ka ng mga trials, sufferings, persecution, o mga problema at pagsubok, hindi ka natatangay. Hindi ka bumabagsak. Nananatili ka lang. Bakit? Because you know the purpose and the plans of Jesus for your life. Alam mo yun eh. Paano ngayon kung hindi mo alam ang kalooban, plano, salita ng Diyos, gusto ng Diyos sa buhay mo, hindi mo alam? Lagi ka lang mangangaba sa dilim. Iba ang may alam. Iba ang kasama sa plano. I do believe. Bakit tayo nagpunta lahat dito sa Macau? God has a plan. Stay in the Lord. Remain in Him. Obey Him so that you may know His purpose. Hindi ka dapat katulad ng ibang mga taong tsumatsamba, nanguhula, nagbabaka sakali. I hope so. Hindi dapat ganon. Ang ibig sabihin nun, hindi ka sure. Pag Kristiyano, sure ka. Alam ko, Lord, kahit pa nagkasakit ako kahit may problema ako, alam kong tapat ka, hindi mo ako iiwan, hindi mo ako pababayaan. Bakit? Kasi alam mo ang plano ng Diyos sa buhay mo. Why? Because you are not staying. You are His friend. Ang sarap magkaibigan ng Panginoon. Layasan ka man, takbuhan ka man ng mga kaibigan mo at hindi na sila bumalik sa'yo. Hindi ka dapat malugi at parang nangihinayang ka dahil bumitaw sila sa friendship mo. Mga kapatid, hindi. Bakit? Alam mo kasi plano ng Diyos. Alam mo kasi ang gusto, kalooban ng Diyos. Kung minsan nga, di ba, ang dapat i-appreciate nyo naman yung ganitong side. Bakit ka iniwan? Bakit bumitaw? Bakit lumayo? O at least, hanggat maaga na, bumitaw na lumayo, kaysa naman tumagal-tagal yan, masaktan ka lang, saka ka lang bibitawan. Alam mo, kalooban ng Diyos. Sometimes God speaks to us through circumstances. Doon lang sa mga circumstances na yun eh. Dapat malaman mo, nire-reveal na ng Diyos. Anak ha, ito ha, i-reveal ko na sa'yo. Magkakaroon ka ng problema dito along the way ha. Kasi papaalam ko na ito sa'yo. Ang sarap ng ganun. Hindi katulad yung mga taong na surprise, nagtiwala pa naman, saka naman sila nasaktan. So, mananatili sila doon sa alin? Sa hapdi at sakit. Hindi na sila makakamove on. When we become God's intimate friend, He let us in on His plan. Kapag ikaw ay naging matalik na kaibigan ni Jesus, isasama ka ng Diyos sa kanyang mga plano. Did you remember Abraham? Sino nakaalala kay Abraham? Sa Genesis 18:16 to 19. Ang sabi doon, ito kasi si Abraham, binisita ng mga anghel. At sinabi sa kanya, dun sa chapter na yan, maglilihi si Sarah at bibigyan kayo ng anak. Eh yung palang bumisita ng mga anghel, nag-drop lang kay Abraham, yung pala, inutusan ng Diyos, pupunta sila ng Sodom and Gomorrah
para mag-investigate kung meron pa bang righteous na tao doon. Kasi gugunawin ng Diyos ang Sodom and Gomorrah. So nag-drop muna sila kay Abraham para sabihin, magbubuntis na po si Sarah next year. Bubuntis na siya, mga anak na. Darating na ang promise ng Diyos sa inyo. Nung umalis sa mga bisita, nang hinatid sila ni Abraham, umalis na yung mga angel para mag-investigate sa Sodom kung mayroon pa bang righteous doon o itutuloy ng Diyos ang paggunaw. And then sabi ng verse 16, when the men got up, the angels, the visitor, they looked down toward Sodom. And Abraham walked along with them to see them on their way. Habang hinatid sila ni Abraham sa daan papunta ng Sodom. Verse 17, the Lord said, shall I hide from Abraham what I'm about to do? Ililihim ko ba kay Abraham yung gagawin ko sa gagawin ko sa Sodom and Gomorrah? Si Lot ay nakatira sa Sodom. Pamangkin ni Abraham. Pinili ni Lot ang Sodom kasi ang Sodom ay civilized city. Si Abraham nanatili siya sa Kanaan dahil ang Kanaan ay maraming bali. Hindi pa dumarating ang sweldo, may bali na. Bali, yung kabundukan, bali, or nabubuhay lang sa ulan. Pag walang ulan, hindi mabubuhay ang pananim. Hindi katulad sa City of the Plain, Sodom and Gomorrah. They call City of the Plain, maraming irrigation, maraming mga bars, disco, pleasures. Yun ang pinili ni Lot. Kaya ang buhay ni Lot gumulo. Napalayo siya sa Diyos. Now, ang ginawa ni Abraham, paano niya niligtas si Lot? Gugunawin ng Diyos ang Sodom and Gomorrah. Kung gugunawin ng Diyos ang Sodom and Gomorrah, matatangay ngayon si Lot. Mapapahamak siya, baka mamatay siya doon kung hindi makakalis si Lot. That's why sabi ng verse 17, shall I hide my plans? Shall I hide from Abraham my plans? Ayun yung ibig sabihin ng Diyos, what I am about to do in the city of Sodom, ililihim ko ba? Ang ginawa ng Diyos, and Abraham will surely become a great and powerful nation, and then for I have chosen him, yan yung sabi dito hindi ko ililihim kasi yung covenant ko sa kanya, gagawin ko siya aba ng maraming bansa, pagpapalain ko siya para maging pagpapala siya sa marami. Pagkatapos, sabi niya sa verse 19, sa kanya ko ipagkakaloob yung pagpapalat, biyaya, bakit ko ililihim? Din ang sinabi ng Diyos kay Abraham, God revealed to Abraham what he planned to do, the city of Sodom and Gomorrah, and Abraham was able to intercede. Lot, gumitna na si Abraham, Lord, actually nandun po yung pamangkin ko. Kung itutuloy niyo po yan, baka mamatay po siya sa mga asupre. Kung meron pong isa na natitira doon, itutuloy niyo pa ba? Hindi. Di ba nakipag-bargain pa nga yan Magmula doon sa 50, pababa hanggang naging 10, hanggang naging 5. Sabi ng Diyos, basta, okay, basta mayroon lang isang matuwid doon, hindi ko gugunawin. Bakit ginunaw ng Diyos? Ano ibig sabihin si Lot? Hindi na matuwid, baluktot na siya. Kasi si Lot, hindi na siya friend of God. Imagine, sabi ng mga bisita ni Lot, mga tao, Lot, ilabas mo yung mga bisita mo. Yung bisita ni Lot, yun din yung bisita ni Abraham. Sabi ni Lot, ibibigay ko na lang sa inyo ang mga anak ko. Yung mga anak ko na lang ang sipingan nyo, wag lang ang bisita ko. Imagine, pumayag si Lot. Bakit? The lifestyle of Lot ay katulad na ng lifestyle ng Sodoma. Payag na siya sa mga ganong klaseng kasuklam-suklam na immorality. Imagine that. Bakit? Abraham remained a friend of God. That's why nakaligtas si Lot, na-save si Lot. Bakit? Dahil ipinaalam ng Diyos ang plano niya kay Abraham. Kung hindi nalaman ni Abraham at ipinaalam ng Diyos ang plano kay Abraham, mamamatay ang pamangkin niyang si Lot. See? Anong ibig ko sabihin? Pag matalik ang kaibigan ng Diyos, ipapaalam sa iyo ng Diyos ang mga mangyayaring hindi maganda sa bukas. Maliligtas ka mga kapatid. Amen.
At sabi ng James 2 verse 23, and the scripture was fulfilled that says, Abraham believed God and it was credited to him as a righteousness and he was called God's friend. Sino nagpapatotoo na kaibigan siya ng Diyos? Ang Biblia. At sinabi ng Diyos ang kanyang plano. Wow, ang sarap ng ganito. Hindi mo na kailangan si Madam Oren. Bakit? Madamang huhula. Nararamdaman. Minsan, naniniwala ba kayo sa intuition? Hindi sa Amen. tuition fee ha, sa intuition. Yung may nararamdaman kutob sa loob. Amen. O, nararamdaman mo yun eh. Pag may kutob ka at nararamdaman mo sa loob, no, maaaring totoo. Sa angel. Pinapaalam sa'yo, pinababatid sa'yo ng Diyos. Kaya nga lang, pag nagmatigas ka lang at in-ignore mo, doon mo malalaman, sinabi ko na nga ba, kaya nga, Kaya pala. nararamdaman ko na eh. Bakit? Ganyan ang Diyos, nagpaparamdam siya. Bakit? Lord. Eh kasi kaibigan ka niya eh. Dapat pala, ginawa ko na. Iniwan ko sa inyo. Mag-part 2 na lang siguro ako. Hallelujah. Wala na tayong sapat na oras. Tayo na tayo mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Kunin natin ang ating mga medalya, yakapin natin kasama ang ating mga prayer requests. Huwag niyo laging kakalimutan gumawa ng prayer request dahil ang mga tunay na kaibigan ni Jesus hindi nakakalimot sa prayer request. Hindi nakikiraan po. Panginoon, maraming salamat po sa inyo. Salamat po sa mga words of encouragement. Salamat sa dami po ng aming mga pagkukulang, sa dami po ng aming pagbagsak, sa dami po ng aming kabiguan. Marami pong umalis, marami pong hindi naging tapat, pero kayo lang po ang natirang, nag-iisang, naging tapat sa amin. Inabot kami, inunawa kami, minahal kami na walang pagtatangi. Salamat, Panginoon. Ang dami na po naming sugat. Ang dami na po naming failure and disappointment. Kung minsan parang ayaw na po namin. Parang gusto na namin tumigil at gusto na lang namin mag-isa sa mundo nito. Pero Panginoon, salamat. Nandiyan ka. Ikaw ang natitirang, nag-iisang, gustong umabot, yumakap sa amin at nagsasabi, narito ako, isa mong tapat na kaibigan. Panginoon, maraming salamat po sa inyo. Dahil sa tuwing kami po, napapagod, nanghihina ng loob, nawawala ng pag-asa, kami po ay lumalapit, tumatakbo sa inyo. Every time we run unto you, Lord God, you're always there to comfort us, to touch us, to lift us. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Salamat po. Words are not enough to say how much you love us, Lord. Sa ganitong laban namin, sa ganitong trabaho namin, sa ganitong sakripisyo, sa ganitong pagtitiis namin, Panginoon, alang-alang sa aming pamilya, sa aming mga desire sa buhay. Wala po kaming kakapitan na masasandalan na tapat. Kundi kayo lang, Panginoon. Hindi nyo kami bibiguin, Panginoon, dahil tapat kayo kaibigan. Would you mind, Lord, once again, i-refresh nyo kami, Panginoon. Marami na sa amin ang nanghihina, napapagod. Gusto huminto at bumitaw. Would you mind, Lord, yakapin nyo kami. Palakasin nyo kami. Buksan nyo ang aming mga puso at kalooban, ang aming isipan, nang sumigla kami, Panginoon. Mag-ignite kami, mag-rekindle ang aming faith, ang aming relationship sa inyo. Yung kami magpapatuloy na para bagang hindi namin hindi namin nakikita at alintana ang anumang hindrances and obstacle. Help us to strive to go on our prayers, desire, and our plans. Lord, nakasama ka namin. Salamat sa magandang benepisyo, pribilehiyo na binibigay nyo sa amin as our best friend. Pagpalain niyo po ang lahat ng aming dala, lahat po ng aming prayer request, lahat po, pati na po ang aming employer, ang aming trabaho, ang buo naming pamilya.
sa inyong kamay namin pinagkakatiwala at umaasa na nanalig kami na kayo po, Panginoon, ang kikilos, gagawa ng daan at magpapala. In Jesus' name we ask and we pray, Lord, in the name of Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen and amen. Let's give thanks to the Lord. Mga kapatid, manatili po tayong nakatayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Awit na pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nanatili sa kalingan yung makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon mo kataanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tayo kong pinagtiwalaan. Naililigtas niya sa panganib sa umang nabitan. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa ilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at pagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusob pagsapit ng araw. Di sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mga araw mo maging. Kahit mabuwal sa iyong harapan ng 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Hindi ka matatakot at natitiyak mong hindi ka maaari. Ika'y nagmamasikat sa panunood, ibig mga masdan. Kaya ang masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang ginawang tagapagsanggalang, at ang hindi mo mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin ika'y mapahamak at walang daratan. Kahit anong uri mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang marami anghel silang susubaybay. Kahit saan dako, ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo at silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paamo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leong ahas na bagsik, hindi ka maano sa mga serpente at iyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin. At iingatan ko ang sinumang tama ko'y kikilanli. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay. At nakatitiyak ng parating nila'y kaligtasan. Maaaring napilit ko ang langit at hindi ko makakakulan. Maaaring magpadala ako ng mga bala upang sarantayin ng lupain ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandaling ang bayan ito na aking pinili ay makapagumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ng kanilang kasamaan. Nililibing ko sila, at tatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain